Pagkawit namin Panginoon, hindi para sa amin sariling kapurihan, para sa iyo. Para sa iyo. Ang damo po Panginoon sa amin. Pagkawit namin. Salamat to Lord. At yun, narito na naman po kami. Pwede tayong mga po. Pwede. Lord, at sa pagkakataon ito, maraming salamat at isinayin niyo naman po kami ng iyong Holy Spirit at naibigay na naman po namin ang iyong oras para sa inyo dahil pinaunawan niyo lagi sa amin. Kami ay priority po ninyo. At may balik din po namin sa inyo pagiging priority po namin sa inyo, Lord Jesus Christ. Unang-una kayo, pangalawa na lamang po ang aming pamilya at sa pang-araw-araw na yung pamumuhay, Lord. Maraming salamat at hindi na naman po nasayang ang panahon na ito, Lord. Maraming salamat sa lahat ng katagumpayan at sa lahat dito sa iyong banal na panambahan, Lord Jesus Christ. Lord, ito'y araw, simula pa naman, Lord. Ito'y marami na kayong karagdagang kaluluwa. Dadalhin po rito, Lord. Yes, Lord. Lord, kahit kailan ang prayer po namin sa inyo ay hindi nyo pinili ko. Patuloy na po ito. Prayer namin, Pastor Bernal, Pastor Irene, maging ako. Hindi matatapos ang linggo ito, magagawa ang iyong panambahan. Lord, binigyan niyo po sa amin. Kaya Lord, salamat at nagiging totoo ang pananampalataya po namin sa iyo. Kailangan po namin ay kalimutan po namin pagiging tao po namin sa inyo. Pagkos ang pagiging Diyos na buhay po ang bawat maniwari sa aming mga puso. Hindi lang po sa loob ng panambahan ito, pagkos sa labas ng panambahan ito. Kahit pinaunawa niyo sa amin, every millisecond ng aming buhay, kayo ay nasa amin. Lord, kahilingan po namin patuloy niyong tulungan, mag-groom po ang aming pananampalataya po sa inyo. Nang hindi na kami tuluyang madisiblisi at tuluyang isulat na ang aming pangalan sa aklat ng iyong buwan. Hindi na po ito mapupulaw, Lord Jesus Christ. Lord, pagkamat ng mga kapatiran kami, may mga soul na hindi nakapagdalo. Lord, hindi po ingari po ang kanilang puso na makipag-talk sa inyo personally, Lord Jesus Christ. Sa pamamagitan ng prayer, Lord, na sa galing magkaroon ng connectivity ang Holy Spirit po ninyo sa Holy Spirit man po nila o kaluluwa po nila. Lagi makipanatili siya maging tune-in po sa inyo, Lord Jesus Christ. Lord, patuloy mo rin sila kuhamin na yung dakilang pag-ibig nang hindi maagaw ni Satan ang time na para dapat sa inyo, Lord Jesus Christ. Sa po lang yung mga pamilya, Lord Jesus Christ. Patuloy rin send ng Holy Spirit ang aming mga pamilya, mapapatang matanda, Lord Jesus Christ, na maramdaman po niya pagiging Diyos na buhay niyo po sa bawat kanila, na maisuko din po nila ang kanyang buhay po sa kaluluwa. Lord, palambutin niyo po ang matitigas ng puso, Lord Jesus Christ, na naging maumpisahan ka na kausapin sa pamagitan ng prayer. Yes, Pag-aral po sila yung banal na salita at mapapurihan kayo, mapasalamatan at madakilaw, Lord Diyos, na maranasan po nila, mapapama sa kanila po ang kaligtasan matagal nilang pinahagi po sa kanila. Lord, patuloy yung palambutin na matitigas ng puso, Lord Jesus Christ. Lord, walang puso na hindi mapapalambot, Lord Diyos. Lord, masalamat, Lord, sa pangunguna niyo po sa akin, Lord. Muli, itago niyo lang ako sa inyong likuran. Pagkos kayo po ang manguna sa aking harapan. Kayo po mismo ang mag-talk po, Lord. Gamitin niyo lang akong dila na i-broadcast po ang mensahe na ito-broadcast sa akin. At Lord, alam po namin, tutimo at tutimo sa aming mga puso ito. Huwag lang namin harangan ang aming pandinig na sa iyo makatuloy ito sa puso at isipan namin. Lord, masalamat. Inabot at ito po sa amin dahil dalangin sa inyo, Lord Jesus Christ, sa pangalan po na yung malagutong anak Jesus Christ. Pagdi sa walang taong paggabay po na yung Holy Spirit, sa balis naman, isa sa amin, po Diyos ang mari. Amen. Amen. Amen.
Okay, hello. Malakas ang ito. Yes, glory to God at may minsan. Salamat na tayo at narin naman tayo sa Manampahayan. Tanong, sino na ba ang nakalaya sa galit sa kanyang kapwa? Sino na ba ang nananatiling may galit sa kanyang kapwa? Sino ang mga blinis nung natuto kayo magpatawad sa inyong kapwa? Paano niyo naramdaman kung ano ang naging pagiging Diyos ni God sa inyo nung kayo nagpatawad sa inyong kapwa? Tanong, nais ba natin panatilihin sa ating mga puso ang galit sa ating kapwa? Glory to God? Hindi dapat. Kasi once na pinanatili natin galit natin sa ating kapwa, patuloy tayong malayo kaya dalayon tayo ni God. Dahil si God, pinaunawa, siya ay dakilang pag-ibig at hindi galit. Na may patunay lang po ito, may short patuto muna tayo. Sa ating pagiging advocate ni Dilis, nakakaranas tayo ng pagmumura sa ating kapwa advocate ni Dilis. Kasi bakit ka mo? Ina-advise ko sila na mag-positive ng advice, pagiging maging totoo sila pag-advocate. Subalit, nagagalit sila sa akin. Sabi sa akin, ang yapang naman ito, wala problema yun. Sabi ko, maging makatotohanan lang po tayo. So, sabi ko, God bless. So, ibig sabihin, yung masasamang salita na ibibitawa ng kapwa sa atin, hanggang patinig lang. Huwag natin papasok sa isipan, huwag natin ipapasok sa ating puso. So, useless na. So, huwag natin tatanggalin yung harang. Kasi pag pinatawin natin yan, titingin mo sa ating puso, isipan, magkakaroon tayo ng galit sa ating kapwa. Kahit kailan hindi natin magagawang patawad sa kanila. So, naalala ko lang ito, nung hiningi natin ng humingi mismo ako. Ito, totohanan ito, napangit ko sa kabilang Charles. Patotoong, hiningi ko ng kapatawaran ang aking asawa sa aking kapatid. At ang tanong, sagot sa akin, kahit kailan hindi ko mapapatawad ang iyong asawa. Nung narinig ko yun, nandoon ako. Dahil, ibig sabihin, tinatakbo niya si God. Hindi naman yung tao kinagagalit niya, tinatakbo niya si God. Ibig sabihin, ayaw niyang panahanan yung puso niya, buhay niya, ni God. At patuloy ko naman po siya pinag-pray. Yun ay aking kapatid. So, hindi kasi naman kasundo ng aking asawa. So, ganun talaga ang buhay eh. Hindi natin kontrol ang isipan ng tao kahit sa ating pamilya mismo eh. So, kaya nasa Holy Bible din po yan eh, ang mensahe ni God. Kaya kung nais natin mataniman ang dakilang pag-ibig, mag-work ang dakilang pag-ibig ni God, ay magbasa po tayo ng Holy Bible. Kaya nga tayo narito sa panambahan nga ito, nakapapakinig tayo ng teaching. Kasi kahit nagkabasa tayo ng Bible, hindi natin maunawaan eh, malalim ang sinasabi ni God. So, kaya nung estudyante pa ako, may dala akong maliit na Bible, hindi ko man nababasa. Nababasa ko, hindi ko maintindihan. So, useless. So, nawa ang binahagi sa atin ni God, may binahagi sa atin si God. Forgiveness. Sino nagagawa ng magpatawad sa kanyang kapwa? At sinong natutuwa na may nagagalit sa kanyang kapwa? Matuwa po tayo. Bakit? Once nataniman tayo ng dakilang pag-ibig, mag-work ito. Ay papamalas natin sa atin sa nakakagalit natin ay pag-ibig na lamang. At magagawa natin patawarin sila. At higit sa lahat, pagbuhat sa pagpapatawad, ipag-pray sila. Dahil lagi pinaunawa sa atin ni God, magpanalanginan kayo sa isa't isa. Magdamayan at magtulungan. Now, may binigay si God sa atin. Yan. Sabi nga, may ibig na bata, ang may mensahe si God, kung daw kakamli sa Mark o kaya sa Matthew, kung sino ang nag-iignour sa mga batang ito, ay itatakbil din niya. Hindi niya paghaharian. Kaya ang maliliit na batang yan ay pinaghaharian ng Diyos amang hari. Na kung babaliwalayan natin mga batang ito ay simbolos ng ating pananampalataya kay God. Kaya binigay ni God sa atin ay yan. Matthew 6:14. Sapagkat kung patatawarin ninyo ang ibang tao, kapag nagkasala sila sa inyo, patatawarin din kayo ng inyong amang nasa langit.
tumpak. Matuto tayo magpatawad sa ating kapwa nang mapatawad po din po tayo ni God sa ating mga kapagkasala. Higit sa lahat, ang natutulog sa panamba, ito ay isang uri ng kasalanan. Muli, ang mensahe ni God kay Moises, Lord Jesus Christ mismo, tanggalin mo ang sandal sa iyong pangyapak mo. Dahil ang lugar na kinaroroonan mo ay banal na lugar. Hindi kita tuluyang kakausapin hanggat hindi mo tinatanggal ang pangyapak sa iyong papa. Ibig sabihin, ang mga balakid sa ating katawang lupa, kaya nga maganda yung design ni Pastor Bernard, connection, Holy Spirit, spiritual man, hindi katawang lupa. Na pag nag-work yung tatlo, magagawa natin kontrolin ng Holy Spirit, ng spiritual man, ang ating katawang lupa. Lahat tayo napapagod eh. Ako, napapagod din eh. Saan to? Kulang din po tayo sa tulog, hindi pala anto. Now, maging gising ko ang ating diwa. At mapakinggan ko, kasi pag natulog tayo sa panambaan na to, binabaliw tayo ng mensahe ni God. Mas maganda, huwag na tayong matinis sa panambahan na to. Kasi patuloy po na pagpanunuya kay God, masakit po ang mensahe ni God, double blade. Huwag po tayo magalit sa nagtutok dito. Alam ko marami nagagalit sa akin. Of course, dahil hindi niya matanggap ang mensahe ni God, hindi ko sariling kaisipan dito. Nasa mensahe ni God. Sa Mark o Matthew, hindi pa magkakamali, yung mga apostol na, si James, Peter, tinalalahanan ni God. Nang sa gayon ay mahalagang tandaan na ang mga banal na kasulatan sa pagpapatawad tulad ng Matthew 6:14 ay nagpapaalala sa atin na hindi dahil pinatatawad tayo ng Diyos, dapat din tayong mag-alok ng kapatawaran sa mga kasalanan. Amen. Vice versa. So, once na nagawa natin ito, Lord, salamat at nataniman nila ako ng dakilang pag-ibig na sa inyo lang manggagalit at hindi sa akin. Now, my big right? Ang tanong, ano ang sinasabi ng Biblia tungkol sa pagpapatawad? Mga Episo, taga-Episo 4:32. Maging mabait kayo sa isa't isa. Magiliw ang puso na nagpapatawad sa isa't isa, gaya ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos kay Kristo. Diba? Sorry kung muna natin ating masarili. Hindi kasi natin pwedeng maging mabait sa kapwa natin kung hindi natin susuriin natin sarili. Na hanapin talaga natin sila dahil ang pagiging mabait ay ito'y nagmumula sa Holy Spirit ni God. Nagkakaroon ng guard ang ating mga puso at na-implement po talaga natin yung pag-ibig natin sa kapwa, lalo sa ating kagalit. Kaya mas maganda, alayan natin ang pag-ibig ang ating nakakagalit. Bakit ka mo? Doon na nararamdaman natin nag-grow ang ating pananampalataya kay God, naiiwaksi natin ang galit natin sa kapwa. At napapalapit tayo kay God at napapalapit tayo sa isipsyon ni Sita. So, kaisipan na nagmumula kay Sita ay isang kasalanan kay God. Marcos 11:22. At kailanman kay nakatayong manalangin, magpatawad kayo kung mayroon kayong anumang laban sa kanila upang patawarin kayo ng iyong Ama na nasa langit at sa inyong mga kasalanan. So, una, hingin natin ang kapatawaran ng ating sarili, lahat ng mga masasama nating gawa, at ilapit natin ang ating mga kapwa na kakagalit natin. Hilingin natin, sinsila ng Holy Spirit, na matanin siya ng dakilang pag-ibig, maramdaman nila pag-ibig ni God sa kanila, at ito'y maisabuhay nila. Mapalambot ni God ng Holy Spirit ang kanyang matitigas na puso. Kasi kung nataniman din sila ng pag-ibig, magsasangay yun may implement din nila sa kapwa nila nakakagalit. Bawat isa sa atin may kagalit. Walang perfectong tao sa atin. So, kaya pinaunawa ni God na kung itutuloy talaga natin ang puso't isipan natin kay God,
madali natin magagawa yan. At magpapasalamat natin kay God. Maraming bumapatid ko sa iyo, patuloy ka nagiging positibo. At higit sa lahat, ang ilapit po talaga sila kay God. Huwag kayo maging maramot sa kaligtasan ibinahagi na sa atin ni God. Now, ano ang apat na yugto ng pagpapatawad? Una, puot. Malin, sakal. Pangalawa, panalangin, pagalingin, at pagsama-sama. Tungayan po natin ang puot. Ang modelong ito ay inspirasyon ng aklat ni Luis Similis. Similis, yes. Magpatawad ka, kalimutan na inayos ko muli ang mga salita ni Similis at binago ko ang aking pag-unawa sa kung ano ang ibig sabihin ng yugto ng proseso. Puot. Yan. Okay. Ano ang ibig sabihin ng Biblia tungkol sa puot? Awit. Mga awit ay nagsasalita ng isang tunelidada sa paksang ito. Ang mayabang ay hindi tatayo sa harap ng iyong mga mata. Kinapuputan mo ang lahat ng gumagawa ng masama. So, ibig sabihin, kung nakakilala tayo kay God, nagagawa natin muna sa ating kapwa, tika lang mali ang ginagawa mo. Bagamat kayo nakagawa ng kasalanan, ako din naman nakagawa ng kasalanan. Ito'y iningi ko ng kapatawaran at mataniman din ako ng dakilang pag-ibig at kayo din mataniman ng dakilang pag-ibig. Kasi hindi niyo maipagpatuloy ang paggawa ng hindi karapat-dapat sa paningin ng God. Yes, Ari. 5:16. Ari. Aking kinapuputan ang kapulungan ng mga manggagawa ng kasamaan at hindi ako upong kasama ng masasama. Amen. Sakli. Kapag tayo pinanahanan na ng Holy Spirit at nagkaroon na ng connectivity ang spiritual man natin, makukontrol na po natin ating sarili. Ayaw sila magtok na magtok. Mas maganda pag-usapan kayo. At least nakakapagbigay kayo ng kasiyahan sa kanila. Doon sila masaya eh. But, ikakalungkot mo yun dahil tingin mo sa kanila yung espiritu ni Satan eh. Demon nga eh. Kinukontrol siya. Dahil panalangin natin ay ilapit natin sila. Ipaihingin ng kapatawaran sa kanila sa kay God. Now, aking kinasusuklamaan ang mga taong nagbibigay galang sa walang kabuluhang mga Diyos-Diyosa. Ngunit ako ay nagtitiwala sa Panginoon. Actually, yung Diyos-Diyosan hindi yung literal ng mga santo. Kasama rin yung tao. Ipinagmamalaki kita. Dahil ako may kadalasan narinig ko idol eh. Sinisita ko yun eh. Ba't hindi tao mo idol isang tao? Makasalanan din kagaya natin. Galit si God dyan. Bukod sa pag-idol, mga bagay sa mundong ating ginagalawan, ang kung saan inaagaw ni Satan ang time natin para kay God. Makipag-usap ka lang kay God, inaagaw yun eh. Kaya nga sabi ni God, manalangin kayo ng tuloy-tuloy para hindi makapag-penetrate si Satan sa atin. So, huwag nating hayaan makasingit ang espiritu ni Satan sa atin. Nang patuloy tayong pagharian ni Lord Jesus kay Baden. Nasaktan o heart pain. Basahin po natin, isayad yan. Diotore Pronomio 23:14. Sapagkat ang Panginoong mong Diyos ay lumalakad sa gitna ng iyong kampamento upang iligtas ka at ibigay ang iyong mga kaaway sa harap mo. Diba? Simple lang. Yung pinabasa ko ng bisor ko, nandito ako, kung wala kaming pag-uusap, na prangkang pag-uusap, magagalit sa akin yan eh. Bilang isang manggagawa at bilang supervisor, nagagawa ko po siya si tahimik. Bakit? Nakatingin ako ikad eh. Ang aking bisor, talamak sa paggawa ng pinagbabawal sa batas ng kumpanya. Korupsyon. Material, ginagamit sa pansariling bulsa.
Hindi ako nagdadalawang isip na ituwid siya. Tama yung kanina nabanggit kanina. God. Nung nag-voice mail siya sa WhatsApp, pinapapasa ko ng Sabado yun Linggo. Sabi ko, hindi ako makapasok ng ganun kasi nasa labas ako. At siya mismo, nirevise na psychology na mismo na nasa labas ako. Kasi alam niya, pag nasa labas ako, nasa church ako. Sabi ko, priority ko sila. So, at doon sa pagpaninita ko sa visor ko, sinabi ko, ang blessing, ang kumpanya ay isang blessing sa iyo. Na kung dapat, hindi mo gagawa ng anumang panglalamang ginagawa mo sa kumpanya. Kurap na nga yung kumpanya, magiging kurap ka pa rin. Sabi ko, kami mga tauhan mo, maliit lang sinasahod, pero tapat kami sa kumpanya. So, sa pag ganong paninita, hindi po siya nagtanim ng galit sa akin. Bakit? Holy Spirit ka. Muslim yan. Naunawaan niya, pagiging Christian ko. Hindi siya pumupunta. Pag nandudun ang Espiritu, magagawa na ako. Mataas ang posisyon niya. Dapat magmalaki siya sa akin. Hindi po. Pinakamagandang tawag lagi niya sa akin, Mr. Pilon. Yung po kasi literal na inaan mo yung kapwa mo, yung tao, yung kausap mo, Espiritu yun eh. Babanggitin mo yung pangalan sa ganung tawag. Hindi ko saan pa man. So, ibig sabihin, nag-work ang Holy Spirit sa atin. Kung tayo nakatuning, ganyan. Kasi nakatuning tayo sa sarili natin, nandun si Satan. Dadayain po tayo ni Satan. So, magkakaroon tayo ng takot. Ay, tika lang. Pag pinuna ko ito, magagalit sa akin ito. So, hindi. Hindi nagdarima sa akin ang ganung negatibong kaisipan. Always positive. Kaya sapagkat ang Panginoon, yes, kaya ang iyong kampamento ay magiging banal upang huwag siyang makakita ng anumang maruming bagay sa iyo. Kaya na napagin natin kanina. Baka humiwalay siya sa iyo. Ibig sabihin, ay matinutang tao natin. Pag ginawa ko ito, mababasid ako sa tao ito. Dahil alam ko, may Diyos sa buhay ito. So, ibig sabihin, hindi kanya isususog sa mga mali niyang gawa. Siya mismo magkikwisyon, hindi ko mapapagaya sa akin ito. Anong ginagawa kong sama? Hindi ko matagto. Yes. And but then, basahin mo lang muna tayo sa verse ito. Sa pag-ibig, sa pag-ibig, karunungan na nagmumula sa banal na sangkatauhan at lumakad at nagsusuri ng sama pagmamahal at pag-iisip ng kaluluwa upang iligtas kung ano ang mabuti. So, connectivity, Holy Spirit, spiritual man, and katawang lupa. Tatlo siya. Lagi. Kung mapapansin natin, sa katawang lupa, isipan, puso, dila, laging tatlo. Persona, Diyos ang mga-ari, Diyos Anak, and Diyos Espiritu sa isang persona. Now, at ibigay sa masama ang anumang mas makakasakit o makakasira sa kaluluwa. Kaya nga, ang iyong mga pagmamahal at pag-iisip ay panatiling dalisay. Hindi lagi na tayo nakatuloy sa pag-ibig. Hindi nagre-rima ang galit natin sa ating kapwa pagamat ginagawa tayo ng masama. Lagi natin pagpapasalamat ito kay God at lagi natin ipapakiusap sila kay God. Gaya ng prayer meeting namin, hindi lang naman isang tao lang nakagawa ng kasamaan lahat eh. Actually, lagi kong kasama yung mga Hudyo kung saan kumukontrol sa buong mundo ngayon. Hudyo ang kumukontrol sa buong mundo ngayon. Nasa Europe po sila. Patatalin yung Hudyo. So, nilapit natin sila. Kasi yun ang mensahe ni God eh. Sa mensahe ni God, may kakaibat na promises. Magpanalangin na kayo sa isa-isa. So, ibig sabihin, pag nagpanalangin na tayo sa isa, nandulo na ng Holy Spirit, isisin tayo ng Holy Spirit ni God. Now, magmula sa pag-ibig, sa sarili at mundo ay hindi aalisin sa kaluluwa. Ang Panginoon ay hindi nakakatahan doon at lahat ng kanyang mga banal na impluensya ay tatanggihan mula doon. Literacy po tayo ba? Kung natin po natin Jesus. Gumaling o Ben? O yun. Gumaling na tayo sa ating
pagiging masama o due sa pagiging kakaroon natin kagalit sa ating kapwa ay gumagaling tayo sa pamamagitan ng Holy Spirit. Upang pagalingin ang may labag na puso, Isaiah 61:1-3. Ang Espiritu ng Panginoon Diyos ay suma sa akin. Tanong, nasa atin ba ang Holy Spirit? Amen. Para matiyak natin nasa atin ang Holy Spirit ni God, always talk to God. Iyan the best. Makipag-usap lagi tayo kay God ng totohanan at hindi sa pilitan. Lagi natin isaisip na siya ay Diyos na buhay. Kahit kailan hindi niya bibigoy ang promises niya sa atin. 7,000 mahigit. 3 promises lang nakatanim sa atin. Isang promise na nakatanim sa akin sa pagiging advocate. Sabi ni God, kung ilalapit mo ang kapwa mo sa akin, ito'y tutugunan ko. So, ganun. So, ganun lagi ang prayer ko. Yung may tinatanim tayong promises ni God. So, now, sapagkat pinahiran ako ng Panginoon upang ipangarap ang mabubuting balita sa mga maamo. Pasalamat po tayo, mga workers. Kung nagiging matapat tayo mga workers sa kanila, mapapasa atin po yan. Now, kung bulaang workers tayo kay God, papapasa kay Satan po tayo. Lord, narito na ako tinawag na ako Lord, tuluyan mo akong tulungan, magro ang aking pananampalataya. Hindi ako maging plastic sa iyo. Actually, yung Tupperware, matibay na plastic dun. Huwag lang tayo maging orokal. Now, Panginoon upang ipangalan mo, kaniyan sinugo ako upang magpagaling ng mga bagbag na puso upang magtanyag ng kalayaan sa mga bihag ng magbukas ng bilangguan sa bibilanggo. So, nagagamit tayo ni God, hindi po, yung pag-share natin ng mensahe ni God, hindi po natin alam may na ilalapit tayo kay God. Lalo yung mga nakakaranas sa depression, di ka lang, may Diyos pala rito. Once nakapagbasa, sabi nga ni God, walang matigas na puso ang hindi niya mapapalambot. Kaya nga, kung may social media si Satan, may social media din si Lord. Kailangan lang natin magamit yung social media sa tamang paggagamitan. But ang tanong, hindi tayo makapag-share ng mensahe na God kung hindi muna natin i-share ang ating kaluluwa kay God. Yung panahanan ni God, ang ating spiritual, ang ating puso. Sabi nga natin noong nakaraan, wag natin hayaan hindi panahanan tayo ni God, hindi maging sayon ang ating puso. So, magagawa po kasi, once na nag-post tayo ng mensahe ni God, at hindi naman tayo naniniwala na may Diyos sa atin, Diyos po yan. Ang tuwa lang po ni Satan. So, kaya nga, walang pinag-ibi yun. Hindi ka pwede mag-talk dito na yung tinutok mo, hindi naman sila sa buhay. False prophet. Hindi ka nang pwede manambahan na wala sa puso mo ang pananambahan. False servant o false mananampalataya. So, now, upang matanyag ang kalugod-lugod na taon ng Panginoon at ng kaarawan ng paghiganti ng ating Diyos upang aliwin yung lahat na nagsisitays. So, kung tayo inapi, nasa atin si God. Nabudo sa mga mataas, may parusa si God sa kanila. But hindi sinasabi ni God na huwag natin ilapit sila Kanya. Kaya sabi ni God, pag nagmatigas, nasa Kanya na ang pagpapasya. Ang mahalaga, nagampanan po natin ang pinagagawa ni God sa atin. At maramdaman po natin, tika lang, napapanahanan na talaga ng Holy Spirit ang aking buhay. Na isasagawa ko na, nais pagawa sa akin na kahit kailan hindi ko na isasagawa. So kaya lagi natin hilingin, Lord, tulungan niyo ako magro sa pananampalataya ko po sa inyo. Now, upang ihukol sila sa nagsisitangis sa Zion, upang bigyan sila ng utok na bulaklak na kahalili ng mga apo. Ito yung mga pagkakasala natin. Mawala na lahat mga hinagpi sa ating buhay. Lalo sa mga usaping pag-ibig, marami nito Nang langis ng kagalakan, nakahalili ng pagtangis, ng damit ng kapurian, nakahalili ang kabigatan ng loob.
upang sila'y matawag na mga punong kahoy ng katwiran na pananim ng Panginoon upang sila'y lumalaki. So, ibig sabihin, pag nasa atin ang Holy Spirit, mapapa sa atin ang mga ilan. Kasi bakit? Lagi natin sila sa buhay, si Lord Jesus Christ. Bawat kilos natin, tika lang, may kumukontrol na sa ating katawang lupa. Na tuluyan, takwiran natin ang paggawa ng kasalanan na nakapagpapalayo talaga sa atin. So, now, punta po tayo sa magsama-sama. Kapag may pagpapatawad sa isa't isa, nandiyan ang tunay. Nagkakaroon ng paano mga patala tayo magpatawad? Walang tawag doon. May tawag doon kasi. Yung wag ka na magkakita sa akin. May kondisyon. Pag tayo nagpatawad, halimbawa, pinatatawad na kita. Sa pagkakataon na pinatatawad na kita, huwag na natin balikan yung mga hindi natin pagkataon pa. Walang mababago sa atin. At siyempre, ilalapit natin sila pag-pray. Ayaw mo, isasama kita sa prayer. Napapagharihan ka rin ni God. Kagaya ko. Ibig sabihin, lahat tayo may ano sa kapwa natin. Sa atin nakakagaling. Kaya kung ito sa ganito, bagamat dito sa ating panamba, hindi na kasi, hindi maiwasan talaga eh. Nagkakaroon pa rin na pagsasama, Holy Spirit eh. Minsan, may nagtok dito sa katawan ni sister. Napakita ko nga. Sumama ang loob sa akin dahil naninita ako sa natutulog eh. Pamasita naman ako natutulog. But, hindi ako sumama ng loob doon. Bakit ka mo? Nung nag-grow, hindi na naging sitting ministry. Naging city, anong tawag yan? IT. Ibig sabihin, ang Holy Spirit, pumaroon sa ating kapatid. Kaya naman narinig ko kay sister na ay yun, nahirapan siya dito, dahil mababa. On the spot, binigyan ko siya ng gift. Lalisan. Ibig sabihin, walang galit. Hindi tayo pwede magalit sa isa't isa eh. Nakakilala na tayo kagad. Ang kailangan natin, ipagpatuloy kung nakumbik na tayo sa Holy Spirit. Magwag talaga ang Holy Spirit sa atin. Magpatuloy tayo maging conviction ng Holy Spirit ni God na maisagawa natin ang nais paggawa ni God sa atin. Pangatlo. Ayan. Ayun. Napakaligaya at kahanga-hanga sa ating pagmasid ang nagkaisang daging sama-sama mga kapatid. So, mag-ibigan, magmahalan sa isa't isa, at magdamayan, at mag-share ng mga positibong advice. Ito magaganda nga yun, nagtutok tayo, bibigay tayo ng ito, nararamdaman ko sa ngayon, pero wag na natin kiss-kiss. Yun kasi kadalasan eh. Kaya yung sabi na hanggang private lang, hindi kasi natin control na isipan ng tao eh. Kasi pag mahina tayo kay God, sa Holy Spirit, tumitrigger talaga sa sitan eh. Pasaway si sitan talaga. Manunuto sa sitan, kaya maging maingat po tayo. So, ang lagi natin isipin, ako din naman may sariling private na pangyayari sa akin na ayaw ko pag-usapan ng kapwa ko. Kaya hindi ko dapat i-broadcast yung mga negatibo ng aking kapwa, lalo na aking mga kapatiran sa panambahan. Sa pagganong ng kaisipan, doon nag-rima na kumbiksyon ka ng Holy Spirit. May nagkagard sa puso't isipan natin eh. So, napokontrol natin ang ating bukso ng damdamin. Bukso na dapat pag wala si God, kung dapat tumitigil. Yan. Pangatlo, ano ang tatlong bagay na sinasabi ni Jesus tungkol sa pagpapatawad? Iyan ay puno ng matag na pagpapatawad. Si Jesus ay nagsalita tungkol dito. Lucas 17:3-4. Kung saan sinasabi niya, kung ang iyong kapatid ay magkasala, sawayan mo siya. Kaya binanggit natin kanina. Doon sa episode ko. At kung siya ay magsisi, patawarin mo siya.
At kung siya ay magkasala laban sa iyo ng 7 bisis sa isang araw at lumingon siya sa iyo ng 7 ulit na nagsasabi, ako'y nagsisi at dapat muna siyang patawad. Dito papasok, once na pinatawad natin ang kapwa, huwag natin babalikan yun. Naging hindi natin pagkakauna. Yun ang totoong pagpapatawad natin, babigyan ng limitation. Pasok sa 7 sinasabi. Ibig sabihin, lahat ng pagpapatawad mo sa nakakasala sa iyo ay burado na lahat ng mga nagawa niya sa iyo. So, pasok sa 7 bisis. Kung iyan ang i-apply natin sa pagpapatawad sa kapwa natin. Lagi sa ating sarili din naman nakagawa din tayo natin masama sa kapwa natin So, depende nga lang kung paano gumawa ng masama sa ating kapwa. May kanya-kanya tayong paraan paggawa ng kasalanan sa ating kapwa, pati sa ating sarili. Conclusion po tayo. Ano ang 5 oras na pagpapatawad? Una, repentance, yan pagsisisi, yan, pagpipis ng ating mga negatibong kaisipan, at pag mataniman tayo ng kaisipan at mumula kay God. Magiging positibo ang lahat sa atin. At magiging lagi natin pagpasalamat once na nakatanggap tayo mga negatibo, magiging positive ang dating nito sa atin. Hindi tayo maapektan, magiging matiwasay ang ating puso't isipan. Redemption, pagtubos yun. Pag hindi natin sinabuhay si God, walang katubusan na magaganap. Bagkos na nangyari na yan, hindi mapapasa atin ang kaligtasan matagal na ibigay ni God sa atin. May 2025 years nang nakakaraan. Restitution, pagbabalik. So, manumbalik tayo sa God. Huwag na tayong muli manumbalik kay once na nag-backslide tayo, bumalik ulit kay God, at nag-backslide ulit, tiyak, doon na tayo papunta kay Satan. Mahihirapan na tayo bumalik muli. Kasi naisip natin, ay, baliwala naman pala yung Panginoon na yan So, balik na lang ako sa dating gawin. So, ang tuwa ni Satan sa atin pag nagkaganon. Now, reconciliation, pagkakasundo. Hindi tayo magkakaroon ng pagkakasundo kay God kung hindi natin hinahayaan isukop natin ang buhay, puso, kaluluwa. Hindi lang ito usapan relasyon pagtao, usapan relasyon mismo kay God. Restoration, pananambalik, gaya ng naging mensahe natin nakaraan. So, ang lahat yan ay kailangan natin, huwag lang natin kailangan talaga natin sa buhay, isa-apply. Nang maramdaman po natin ang pagiging Diyos na buhay ni God, ni Lord Jesus ay sa atin, at magpatuloy, magkaroon tayo ng conviction ng Holy Spirit ni God. At magkaroon ng connectivity ang ating spiritual man, at magkaroon ng guard ang ating katawang lupa. Yung kinakatamaran natin isang gawa ni Satan. Huwag tayo magpapatalo po roon. Kasi ang tuwa lang talaga ni Satan. Kung tayo nahihirapan, kaya nagbagit natin, ipakiusap natin ito kay God. Hihingin natin ng ekstra kalakasan. Kasi God nga naramdaman niyang pagkikirap ng kanyang katawan itanong pa nga niya ni Lord Jesus Christ sa Diyos ang Mari. Bakit mo pinabayaan? So now, kung nagiging positibo tayo, ay lahat ng nararamdaman ng ating katawan, masakit sa likod nararamdaman ng ating katawan, disiligat yan Bibigyan tayo ng extra kalakasan pangalan, higit sa lahat, extra kalakasan ng spiritual man natin sa pamamagitan ng Holy Spirit ni God. Napakasarap ng buhay pag tayo nananatili sa Holy Spirit ni God. Kasi lagi tayo magiging positibo sa pang-araw-araw natin pamumuhay. So, masarap yun. Lagi natin hanapin si God. Kaya lagi huwag natin alisin, makipagtok kay God. Ay higit sa lahat, huwag natin lagi sa buhay pagiging prideful natin. Hindi natin kasi magagawa mag-talk kay God. Nakakapag-talk nga tayo, pero may limitation May walang pananalig talaga kay God. Bagamat ang yung nananalangin sa Kanya na walang totoong pananalig, sinasagot ni God. Pero pamahuli pang na rin. Ibig sabihin, sinusubok ka lang. Kung maging totohanan ka talaga, lahat ng kahilingan mo, mapapa sa'yo. Amen. Tandaan mo, sinasabi ko noon, Lord, sa pupunta akong bansa, kayo na po mag-ingat sa akin. Kasi hindi ko alam, airport pala yun. Patutunguhan ko, si isang safe na lugar. Kaya nung kumpanya na, nandulong pa rin ako sa airport na yun. Inilagay agad.
So, ibig sabihin, diyan ka muna dahil may papagawa ako sa iyo. Minsan, na-operan tayo ng naging amo natin, Chinese. Duduble niya ang sinasahod ko. Bibigyan niya ako ng posisyon. Lilipat ako sa damang. Restaurant ko yun. Pinanggihan ko. Lahat ng papers, working visa, ikama, provided na. Wala akong alalahanin. Pinanggihan ko. Kasi inisip ko, kasi noon nakapag-Bible study na ako eh. So kay Kuya Tad. Inahanap ko talaga magkaroon ng panambahan. Pag talaga sinip natin si God, mangyayari ang lahat. Ito panambahan natin. Kung hindi namin pinag-pray, Pastor Bruna, Pastor Ira, hindi magagawa ito. Hindi isisin kami ni Pastor. Dito sa malapit, nagpakalayo-layo pa kami. Saan pinakamalayo ang tipas? Ang layo. Pero mas maganda kasi nakapag-joyride ko lang. Kaso nga, napagod si Pastor. But, thanks to God, kaya ang lahat ng babanggitin natin, ipagkakatiwala natin ng lubos. 100% kay God. Huwag tayong magdalawang isip, hindi kayo, tatlo pa rin po kayo. Pag na gano'n ang isipin na, huwag na tayong magpag-stop kay God. Kasi matutuwa na po talaga si God. So, now, challenge. Ay, mali. Conclusion. Paano ang tunay na papatawaran sa isang tao ayon sa Biblia? Kung tila imposible ang pagpapatawad sa inyong sitwasyon, narito ang ilang praktikal na hakbang upang matulungan kung sumulong. Yun. Wala na pala. Ayun. Ay, ito pala. Kung tila imposible ang pagpapatawad sa inyong sa sitwasyon, narito ang ilang praktikal na hakbang upang matulungan kang sumulong. Una, maging tapat sa Diyos. Ibuhos ang iyong pinanakit sa Kanya. Anyayahan siya sa magulong proseso ng pagpapatawad. Di ba, pag malayo tayo kay God, nahihirapan tayo magpatawad talaga kasi tumitrigger yung ego natin. Hindi talaga mag-work. Pero kung hinahanap talaga natin ang presensya ni God, saglit lang. Murado ang lahat. Tapos mas gugusto tayo, gawan tayo ng kasamaan. Bakit? Lagi tayo nagiging positibo. Ibig sabihin, negatibo na ginagawa ng kapwa natin, magiging positibo po. Yun kasi laging patuloy nag-work ang Holy Spirit sa atin. Patuloy nagkakaroon tayo ng conviction sa Holy Spirit. Magpatawad sa pamagitan ng pananampalataya. Gaya ng binanggit natin kanina, pinabanggit ni God, hindi tayo magagawang magpatawad kung hanggang hindi natin sinusuko ang ating sarili kay God. Well, lagi natin isipin na ang Holy Spirit sinin sa atin para magkaroon tayo ng pananampalataya, pananalig kay God. Pag inalis ni God ang Holy Spirit sa atin, kawawa po ang ating kaluluwa. Kaya ipagdasal ang tao yan, magpanalingan tayo sa isa't isa, at hilingin na send sila ng Holy Spirit, panambutin ang kumatitis ng puso. Madaling magbanggit kung totohanan ka na ipag-usap kay God. Kasi ito pinag-uutos talaga niya. At may, bukod sa pinag-uutos ni God, laging may promises si God. Kaya kung nais din magkaroon tayo ng promises ni God, i-apply din natin ito sa kapwa natin. So, number 5, yakapin ang paglalakbay sa pagpapagaling. Ang ganyan ng Pastor Bernard, Pastor Ray, mga sinasapian ng mga masasamang espiritu, sa muli ng pagpapagaling. Kagaya ng naging senaryo doon sa kapila, prayer tower. Actually, ayaw ko sa tumayo doon eh. Parang may tumutulog sa Holy Spirit, kinukumpit yung espiritual mo, sabi Pastor Bernard, yung katawan ko, gusto ko dali doon sa harapan, magpatutuo. Ay parang nakakaya kasi prayer tower yun eh. But ang unang bagay ko, hindi ko, ang patutuo ko hindi para sa akin, para sa OW. But hindi ko mawari, but yung nice pabanggit ni God na pinambanggit sa akin, yung nice ko naman magpakamatay. Yung pala magiging dahilan, may pinagaling si Pastor Irene, isang kaluluwa, 20 years na po siyang born again. So, ang sabi ni God, mapalad yung mga nahuhuli kung sila'y nauna
kaysa doon sa nauna, kaysa nahuli. Ito yung usapan kayamanan. Kung palalawakin natin ito, lahat ng sangkap ng kasalanan, kung isa sila sa buhay ko, papalad po tayo. Yun. Papalad din po yun na ipag-pray ni Pastora Ere. So, ibig sabihin, yung pala, Lord, ang nais mo, kaya gusto niyong patayin yung disarapan. Sabi mismo ng kapatira natin, kung hindi kay brother, hindi ako tatayo. Ito. Si Lord Jesus Christ ang may sabi noon. So, ganun talaga kung nauunawaan talaga natin ang pagiging Diyos ni God, may pamamaraan si Lord eh. Gaano man tayo kung tigas na puso, yun sabi nga lang niya, kung hindi kay brother, hindi ako tatayo dito. May pamamaraan si God para tumayo tayo. At i-broadcast natin ang ating hindi nauunawaan sa ating pang-araw. Kaya maraming salamat talaga sa pinanahanan na tayo dito. Susugin at susugin po natin. Huwag na natin pagmatigasin ang ating puso at kaluluwa. Kaya gan alalahanin po natin na ang mundo ng ating ginagawa, nagiging pride po na po. At wala na po tayo matatakbuhan pa. Kasi itong nangyayari, nasa propesya po talaga ni God. Mangyayari at mangyayari. Sabi nga, ni God, huwag kayong mabahala sa inyong matutunghayan. Totoo po ang nangyayari ngayon. Dahil sa nagiging prideful ng mundo ating kaya. Sabi nga ni God, ang tao na rin sisira sa mundo sa kanilang kasamaan at kasakiman. So pagkakasalan. Kaya muling magbabalik si Lord Jesus. Kaya susugin talaga natin si Lord Jesus sa ating mga buhay puso. Kasi ba, higit sa lahat po natin yung ating mga pamilya po talaga. Hindi lang tayo magkaroon ng kaligtasan, maging ang pamilya po natin. Walang matigas na puso ang hindi mapapanambot ni God kung ilalapit natin lagi sila sa ating prayer. Kaya huwag natin katamaran na pag-usap natin kay God sa pamagitan ng prayer. Maraming salamat sa pagkakataon na ito. Pinangunahan niyo na po ako sa pag-broadcast ng mensahe, Lord. Naway tumingo sa aming mga puso. Naisakbay po talaga namin ito. Maramdaman po namin ang nakilig mong pag-ibig. Ang maramdaman po namin nag-grow ang aming pananampalataya po sa iyo. Hindi lang po kami napipilitan para sa mamanamba ng makilig ng inyong mensahe o mag-press in word sa inyong harapan, Lord. Pagkus ito'y mayroong kagalakan sa aming puso na nagmumula lamang po sa inyo. Patuloy kayong pusugin nang dakila yung pag-ibig o Lord Jesus Christ po kasi nadakila yung pag-ibig o Lord. Nang tuluyan na kayo mapapasakot po sa inyo. Magsalamat na nabasa. Ito po sa amat namin dalangin pagsalam pagdakila po sa inyo at pagsamba sa pangalan po na inyong mahal na bugtong na visualize maging sawang paggabay po ng inyong Spirit sa bawat isa sa po namin pamilya maging sa mga kapanin sa Garetilika sa social media o Diyos sa mga hari. Amen na natin. Amen. Tayo po ay, muna tayo. Tayo po idadako sa Holy Communion, no? But before we proceed, I know that supposed to be yung pong Holy Communion, walang po siyang side comment. But natuwa lang po ako doon sa message ni Kuya Manny. Napakalinaw po pala, pag hindi po tayo nagkaroon ng forgiveness sa bawat puso po natin, at madalas yun ang battle po natin, especially for those person na nakasakit sa atin ng todo. No? Despite of your being honest, despite of being friendly, despite of being giver, pero na-traitor tayo ng ating mga kasamahan. O kakilala, kaibigan, kamag-anak, at yung sometimes na mabigat po tawagin. No? Maaaring ito po ay, what you call this, nagpapanggit po tayo na tayo po ay nagpatawad, pero inside of our heart, ano din yung pain? Hindi natin may surrender. Ang liwanag po ng message ko, no, before we proceed po sa pinakano, limay nawawala sa atin pagka meron tayong unforgiving heart. Natatandaan yung 5R? Kasi natandaan ko po yan. Yan po yung nasa Book of Romans. Yung theological, yung doctrinal, na nandoon po lahat. Ang unang-una po nawawala sa iyo is what? Repentance. Sabi ng ating Panginoon, hindi ka patatawarin hanggang hindi ka nagpapatawad. Pangalawa is redemption, ang nawawala. Pangatlo is restitution. Pang-apat is reconciliation. Hindi ka nare-reconcile because meron kang heartache, meron kang damdamin. And lastly po is restoration. Puro mga rest po yan. The only thing that people can rest is when you learn totally to forgive.
magkakaroon ka ng total na rest sa ating po. Tayo po ito kayo. Tayo po dadako sa ating pong bread breaking o Holy Communions. Ang sabi ng ating Panginoon, do this in remembrance of me. Actually, hindi naman tayo makakalimutin, no? Kahit umiidad tayo when we are with the Lord, matalas naman yung iyong memory, sharp naman yan. Pero sabi ng Panginoon, do this in remembrance of me. As if nalilimutan ko natin. But the real message for that word, that do this in remembrance of me, ipinaalala sa bawat sa atin, huwag kang mawalan ng pananampalataya. Tumagal man ako ng 1 taon, tumagal man ako ng 2 taon, tumagal man ako ng 1,000,000 taon, ang sabi ng ating Panginoon, babalik at babalik po siya para sa atin. That is our greatest hope. Alam niyo po ang tao po, especially sa akin po, bisa naiisip ko, Lord, sino ba unang mamamatay sa pamilya namin? Na lagi ko pa sinasabi during one of my message, sana Lord, ako na lang muna mauna. Kasi pagka nawala yung misis ko, nawala yung isa sa mga anak ko, hindi ko alam kung paano ko tatanggapin. Napakasakit siguro. Pagkamat hindi pa siya nangyayari, pero pag naiisip ko siya, samahin yung matanggap. Nung gusto mo sabay-sabay na lang kayo. Pag naisip mo sabay-sabay na lang kayo, ang panalangin mo, Lord, bumalik ka na sana para sabay-sabay mo kami kukunin ng buong pamilya mo. Walang nauna, walang nauli, kundi lahat kami kasama mo sa piling mo natin. And that is our greatest hope. No more pain, no more sicknesses, no more grudges, no more everything. But once the Lord come, sa isang snap mo yan, we will be together with the Lord. Napakasarap po. Itong ating pong bread breaking, it is a reminder na sa bawat sa atin that continually holding for the greatest hope, yung pagpagating ng ating pong Panginoon. So as we partake, ito po mga elements na ginagamit po natin, let us always think na sana Lord, bukas dumating ka na. Para yung aming hirap, yung aming alalahanin, wala na. Kasama mo na kami. Let us bow our head and close our eyes. Lord, salamat mali Panginoon for remembering, forgive us the remembrance about our greatest hope. Ginagawa namin ito, Panginoon, not only as a matter of obedience, but rather, Lord, as the declaration of our faith, that until this very moment, Lord, bagamat marami na po nagsasabing that you will come, hindi po nawawala ni katiting yung aming pong pananampalataya na babalik po kayo para sa amin. Sapagkat ikaw nangako, Panginoon, ang sabi mo, kung nasan ako, kasama ko kayo. At yung pong hinihintay po namin. Lord, bawat element, yung pong bread na symbolizes pagli yung body po ninyo, yung pong cups, Father God, that shed your blood in order for us there will be forgiveness. A complete forgiveness for our sins, Lord. As we partake, Panginoon, itong mga bagay na ito, Father God, hayaan niyo, Lord, na maalala po namin yung pong aming commitment to wait for you as our brides and we are the bridegroom, Lord God. Salamat po, pagpalain mo yung mga element na ito, Father God, at gamitin mo na bilang kalakasan din sa amin, sapagkat nasabi mo, Lord, that this element can be used as a healing in our physical body. Salamat po, as we partake, pagpalain mo ang bawat element, and we pray all these things in Jesus' mighty name. Amen. Let us distribute. Ang tinapay ng buhay, galing mo, nakilahali. Ito ang tinapay ng buhay. Ang tinapay ng buhay, galing mo. Mag-isa. Ito ang sarang na bago, diba? Ito
Meron na po ba lahat ng tinapay at tayo po ay meron sabay-sabay po sa pagkakasabi po ng Biblia, sabay-sabay daw po natin gagawin po ito. Sendayin po natin si Kuya Manny. Pag sa ganun ay tayo po mag-iisa dun sa dugo at katawan ng ating po Panginoon. Pakitaas po natin ng tinapay. Ganito po pagkakasabi na, for I received from the Lord the teaching that I pass on to you, that the Lord Jesus on the night he was betrayed, took a piece of bread, gave thanks to God, broke it and said, this is my body, which is for you. Do this in memory of me. Sabay-sabay pa natin kainin. Hallelujah. Thank you so much. Pakitaas po natin yung sawa. In the same way, after the supper, he took the cup and said, this cup is God's new covenant, sealed with my blood. Whenever you drink it, do this in the memory of me. After this means that every time you eat this bread and drink from this cup, you proclaim the Lord's death until He comes. Sabay-sabay po natin. Salamat. Hallelujah. Thank you so much, Lord, for being part of the body of Christ. That we will continually waiting for your returns, because we believe, Father God, that your word will come to pass. Help us, Panginoon, to be patient. Help us, Panginoon, to be honest. Help us to be truthful, Father God, while waiting for your come. Don't allow us, Father God, to deceive by the enemy, but rather, Lord, to establish in our heart, in our mind, that one day, oh Lord, that one day, that is our greatest hope, to see you from heaven descending on earth in order for us to be with you in every, Father God, in every place na pupuntahan mo ninyo. Salamat muli, Panginoon, as we continually, Father God, during this Lord's Supper. Help us, Father God, to always live that hope, Panginoon, in our heart. Salamat po, Panginoon. To you, we bring back the glory, the praise and adoration in Jesus' mighty name. Amen.